Sunod-sunod na forest fire na itala sa iba't ibang lugar sa Cordillera Region sa unang linggo ng Abril. BFP Cordillera tiniyak ang magandang hakbang para masolusyonan ang pagtaas ng kaso ng sunog sa rehiyon. Si Bridget Marcasi ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Noong April 3, 2026, nagbigay ng babala ang mga otoridad laban sa mga nagbabagang debris sa mga motoristang dumadaan sa Mountain Province, Tabuk, Enrile, Cagayan Road kasunod ng naitalang forest fire sa lugar. Habang noong April 4, 2026, sumunod namang inapulan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang sunog na naitala sa Langtakan, Bontoc, Ili. Sa parehong araw, naitala naman ang storage fire sa Integrated Plant Breeding Area ng Benguet State University sa La Trinidad at isa pang forest fire sa Tuding, Itogon, Benguet. At kahapon lamang, isang forest fire din ang inapula ng BFP Bukod sa Balausian, Bila, Bukod, Benguet at alas 7 na ng gabi nang maapula naman ng mga kinauukulan ang sunog na naitala sa kabundukan malapit sa Istobosa at Bell Church sa KM3 La Trinidad, Benguet. Ilan lamang yan sa mga naitalang insidente ng sunog sa Cordillera Region sa unang linggo ng Abril. Ayon sa BFP Cordillera, aabot sa 87 ang fire incident na naitala nitong Marso lamang. Mula sa naturang bilang, 26 ang forest fire, 36 ang grass fire, 18 ang structural fire at non-residential fire habang 2 ang rubbish fire. Sa March alone, ma'am, napakalaki ng fire incidents natin. At kung mas ifo-focus ko po siya this Semana Santa, actually yung duration ng March 29 to April 5 alone, we have 37 already na incidents. Samantala, mula March 29 hanggang April 5, 2026, umabot na sa 18 ang forest fire, 12 ang grass fire, 5 structural fire, 1 vehicular fire at 1 storage fire. Ayon sa ahensya, pangunahing nakapagtala ng forest fire ang Mountain Province na aabot sa 13. One of the main factors na kung siguro nararamdaman din natin, umiinit na po yung panahon. So dry season, syempre po hindi natin mapigilan yung famous po na kaingin season here in the Cordilleras in preparation po sa planting season natin. So yun po yung mga na-identify namin na major causes ng ating mga pag-increase ng sunog ngayong panahon. Tiniyak niyang hindi sila titigil sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Department of Environment and Natural Resources, mga residente at iba pang ahensya para buuin ang magandang hakbang at solusyon sa pagtaas ng kaso ng sunog sa rehiyon. Maigting din silang umaapela sa publiko na umiwas sa mga aktibidad na posibleng magdulot ng sunog at agad i-report sa kanila ang mga sunog na nagaganap sa kanilang lugar para sa agaran nilang pagresponde. Bridget Marcasi para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.